So ayan po yung gagamitin natin. Bali 3.2 kasi yan. So 2 galon ng kailangan. Nalagyan din natin ng Pertua. So ayan, kailangan natin tanggalin to para makasingaw siya ng gusto. Higpit ah. Tapos ito yung sukatan natin ng level. Lagyan natin ito dito. Medyo mahirap balik natin. Yan yung mga kailangan. Change oil 14 extension 15 27 flashlight kasi madilim, panel, imbudo, syempre yung langis, yung mga filter, bucket, basahan, etc. Sura dito sa ilalim meron tong cover. Ayan, dalawa yan yung isa yun yung pang harap, merong bali 4 na tornilyo. Ayan, dito. Saan ba? Yun, yung 4 na tornilyo. Tapos yung isa rin may 2 rin dito. So ayun yung drain plug. Lilinisin natin. So ayan po yung gagamitin natin. Bali 3.2 kasi yan. So 2 galon ng kailangan. Nalagyan din natin ng Pertua. Bakit po ako gumagamit nito? Kasi ano talaga to, pamprotekta ng mga bakal para yung friction mabawasan. Compared sa mga nakikita nyo dyan, yung hindi po ako endorser nito. Yung iba mga parang andali i-repack parang bottled water lang. Ito po kahit pa paano sigurado ka na talagang siguro 90% original kasi hindi ka na makakapagpagawa ng ganitong lata hindi ikaw yung tunay na manufacturer, unlike yung mga iba na inaano lang, sinasalin-salin lang, nasa bote lang. Hindi na ako magbabanggit kung ano yun. So yung mga fuel injected, yung mga bago na hindi pala fuel injected, sorry, yung mga EFI, yung mga electronic na yan, mga electronic na yung mga fuel injector niya, electronic injector. Ang kailangan talaga actually 0 to 10 W, yung W winter. So since hindi naman nagwi-winter dito sa Pilipinas, so hindi ito masyadong critical. Ito yung critical. Tingnan ninyo yung owner's manual ninyo na tama yung specification. Yung iba po kasi syempre yung mga nag-change oil, yung mga ilalagay nila 40. Hindi ko masagot, pero ako po ito talaga 30 talaga yung second. Sa kapag bibili kayo ng langis, mineral oil lang gamit ko, ayoko ng synthetic, mas kasi ganun din. Papansin ko kasi sa synthetic, pagka sabi nila promise na 10,000, tapos pag naka 7,000 na ako, napapansin ko gumaganit na rin. So hindi ko rin type. So ibig sabihin API, ito yung SN pwede sa gasolina, CF pwede sa diesel. Okay. So, kapit na natin. Yan. So nandito yung oil filter, natatakpan ito. Ayan, yan yung oil filter. Tatanggalin natin yung cover na yan. Tapos pakita ko sa inyo. So ano ata yan, 24. Sige, tanggalin muna natin itong mga to. Ano na yan, balik ako kayo. So yung kailangan doon 27. Yan o. Yan. So, kung wala kayong 27 na socket or siguro kaya ng plies, diskartehan nyo na lang. Basta ingatan nyo lang kasi parang plastic siya sige, lalagyan ko lang yung socket. Gamit na extension para may lugar pagpihit. Tapos balikan ko kayo pagtanggal. Kuha na lang kayo ng pansalo para hindi kumalat yung langis.
sumama yung filter. So yun, kailangan natin ito ibalik agad kasi baka makontaminate. Punasan natin ng malinis na basahan yung tirang langis doon, tapos balik na natin. Ayan, ito yung filter, taktak natin. Element lang siya. Tapos itong filter, pag bumili kayo, may kasama itong o-ring dito, so papalitan nyo lang to. Ayan, sige, linisin ko muna to. Ayan, ito yung bagong oil filter. Ano nakalagay? Ford oil filter. Ito yung model, tingnan nyo na lang. Para sigurado tayo, ipantay nyo. So kasi medyo nagsag na to eh, dahil ano na, syempre luma na. Yan, so okay naman, pantay naman sila. Ito yung bagong o-ring. So ito yun, susungkitin natin ng maliit na screw, papry natin. Yan, balikan ko na lang kaya pag natanggal ko na. Yan lang, yan yung o-ring. Sige, yan, so natanggal na natin. Ito yung bago, mas malaki siya konti kasi syempre bago pa, kaya nababalik lang natin ganyan. Sige, mahirap eh, kita ko na lang mamaya. Yung bagong o-ring, mamaya bago natin lagyan natin to ng konting langis. Tapos ayan na. Sige, ayan yung oil, lalagyan natin tong o-ring para maging smooth yung ano niya. Ganyan lang. So medyo mahirap eh. Ayan. Para maging smooth yung pagpasok niya sa kapag ano. Tapos pwedeng lagyan nyo rin to ng konti para meron na siyang mas madulas siya at hindi mapwersa. So ayan, kabit na natin to. Ayan. So ito yung bagong filter, kabit na natin. Medyo mahigpit siya, so kailangan na natin yung socket. So ganyan lang. Balikan ko kayo after pag mahigpitan ko na. Ayan, so nahigpitan ko na. So kung gagawin ko na lang kung paano ko siya naramdaman na gaano kahigpit ko siya tinanggal kanina, ganun ko lang hindi siya ibabalik. Medyo mahirap eh, hawak ko yung camera. So hindi ko muna babalik yung mga cover. Pagkalagay ko na lang is saka ko siya paanda rin para makita ko kung may leakage dyan. Punasan din lahat ng mga leakage para malaman natin kung talagang good to go. Hindi natin mailit ang perluwa. Linisin, baka may mga dumi-dumihan. Gusto ko ito unahin kasi para pag habang wala siya langis, siya yung unang mahihigop ng oil pump. Mamaya natin yung itaktak. Saka mangyayari niyan, hindi ko muna ilalagay lahat yung oil. Kinabukasan or mamayang hapon, saka ko siya ulit. I-check yung level kasi baka naman sumobra, pangit naman. So sige, balikan ko kayo. Ayan, so maikwento ko lang din, ever since na nagkaroon ako ng sasakyan na ako yung change oil, talagang gumagamit ako ng Pertua. Sabi nung iba, pangit daw yung gumamit ng additive kasi daw nakakasira. Pero ako, katwirang ko, ever since, siguro ilang years na, siguro close to 20 years na ako nag-change oil. Sa paggamit ng Pertua, wala akong problema. Siguro, kaya nila sinasasabi yun, before, kaya sila naisipang gumamit ng Pertua. Kasi unang-una, may problema na yung makina nila. Meron ang hindi tama. So may natira dito, mga half liter. Ayan. Kaya sinisisi nila yung product na yun daw yung nag-cause ng problema sa makina nila. Pero ako kasi walang sira, ginagamitan ko para masigurado. Yun, so sa ngayon, ang level niya ayun, parang mga 3/4, pero hindi pa kasi natin yan, hindi pa talaga bumababa yung langis niyan eh. So
So, subukan ko na muna, paandarin ko. Tapos, kinabukasan, umaga or mamayang hapon, pagka ano na, i-check ko ulit yung level. Tapos, saka ako magdadagdag kung kailangan. Pero for the meantime, punasan na muna natin to para walang excess. Tapos, paandarin na muna natin para malaman natin kung may leak. Hindi naman masisira yan kung hindi magkakaproblema yan kung konti lang ang kulang, wag lang yung sobrang kulang na ng langis. So, yun. Actually, nagdagdag na ako, may natirang half a liter. Balikan ko na lang kayo, kita ko ulit yung video kung ilan pa yung kailangan ko idagdag. Yan. So, kung ako rin sa inyo, i-record ninyo yung takbo. Bawa yan, 98, 115. Sulat nyo sa cellphone nyo. At, yun. Para next time, alam nyo kung kailan ba kayo, kung 5,000, kung 10,000 yung change oil nyo. Ito kasi 5,000 yung recommended kasi mineral oil lang. So, start natin. Yeah. So, hindi naman siya level low level. So, check natin kung may mga leakage. Rubber cover. Yung matira ng maclip nyo, punta lang kayo sa Lazada o Shopee. Nagino kayo na silang maclip nyo. Ayaw. Basta, ganyan yan. Ayusin ko lang. So, dapat tanggalin mo yung pinaka-screw. Saka ipasok para mas mabilis siyang naipasok. Ayun, basta kayo namin yung pinaka-screw. Saka, dalawa lang naman ito yung naipasok. Yan. So, pagkakalala sa rubber cover natin. Isipin natin sa ilalim. So, yes. May tatagas yan. Malas na yan. Pero check na rin natin dito sa mamaya. Thank you. Kakabit naman natin dito sa harap. Hanap na ako ng bagong pwesto. Sa harap kailangan na extension kasi hindi aabot merong guard. Kita muna natin ang kamay, tapos natin kita ng hood. Ayan sa likod. Ayan, kita ko na. A few moments later. Sinik na natin kanina, add na rin tayo ngayon. Ayun, nasa tamang level na siya. So, good na tayo. Sara na natin ulit. Baka malaglag pa. Yan, good to go. Thank you very much for watching. Builder Boy PH.